So good morning guys, welcome to my another vlog. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-culture ng infusoria. Yung infusoria po, ayun po yung microorganism na pinapakait sa mga fry ng isda. Like mga fry ng beta, guppy, molly, tsaka danyos. So ngayon, ang kailangan lang po natin is yung dahon ng saging, yung as in tuyong-tuyo. Kung walang dahon ng saging, pwede ring talisay, yung balat ng saging, tapos transparent na lalagyan, katulad nito. Then, ilalagay siya dito sa loob, at tapos, lalagyan natin ng tubig na galing sa aquarium. Papakita ko po sa inyo. So, ito po guys. Yung tub ko dito sa labas, sa outdoor. Dito po tayo kukuha ng tubig na ilalagay doon sa lalagyan. Sama yung mga fry. Huwag kayo sumama dito kasali. Oops! Yan. Nalagay natin siya dyan. Pwede rin pong kalahati lang neto. Then yung kalahati is stock water. Mas maganda po kasi pag ganito. Kasi mas makakatipid kayo. Kesa kung bibili kayo ng BBS, masyadong mahal. Pero kung afford naman ang budget nyo, nasa inyo naman po yan. So, ayan. Dadagdagan na lang natin siya. Stock water. So, ito na siya guys. Ganito po yung mangyayari dyan. Then, after nyo lagyan ng water na galing sa aquarium or tanks nyo, next is tatakpan nyo siya ng plastic or kulambo para di siya pangitlogan ng lamok at malagyan ng kiti-kiti kasi parang yung kiti-kiti kakainin niya yung infusoria, so wala din silbi yung pag-culture nyo. Sa mga fry kasi mas maganda talaga ipakain mga live foods kasi mas mataas sa protein at mas mabilis yung pag-growth nila. Yun nga guys, yung pag-culture ng infusoria. Then, ibibilad nyo siya sa araw para mas matuyo, as in matuyo talaga yung dahon. Tapos, mag-aantay lang kayo ng 3 to 1 week para mas then makikita nyo na din yung infusoria. Tapos, pwede nyo na ipakain sa mga pets yung isda. So, ngayon, yun lang guys. Update ko na lang kayo sa susunod na mga araw. Papakita ko sa inyo yung na-culture natin infusoria. Pa-like, comment, share, and subscribe na lang po sa aking Facebook. So, yun lang. Bye!